Sa ilalim ng tirik na araw ng tag-init, ang maliit na kainan sa tabi ng bundok ay tila isang paraiso ng anino at katahimikan. Ang kainan ay gawa sa kahoy, may simpleng bubong na pawid at may mga mesa't bangko na gawa sa kawayan. Sa paligid nito ay lunti ang taniman ng mga puno ng niyog at makukulay na bulaklak na parang sinadyang isaboy ng kalikasan. Ang tunog ng mga ibon ay parang musika na bumabalot sa paligid. Samantalang ang amoy ng bagong lutong sinangag at pritong itlog ay umaakit sa sinumang mapadaan. Si Anton ay naroon. Nakaupo sa isang sulok na mesa, nakasuot ng puting polo na may bahagyang tupi sa mga manggas. Ang kanyang relo ay mamahalin, kumikislap sa liwanag ng araw. Sa harap niya na ay isang tasa ng kape na unti-unti niyang iniinom habang abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga kilay ay bahagyang nakakunot at tila wala siyang pakialam sa kagarandahan ng paligid. Para sa kanya, ang mga ganitong lugar ay panandaliang hintuan lamang, hindi destinasyon. Sa kabilang banda, si Mia ay dumating na may dalang malaking backpack na halos mas malaki pa sa kanya. Ang kanyang suot ay simpleng t-shirt na shorts at ang kanyang mga paa ay nakatsinelas lamang. Mahaba ang kanyang buhok na nakatali sa likod at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan habang pasipol-sipol siyang lumapit sa kainan. Sa bawat hakbang niya, tila ba hinihigop niya ang lahat ng detalye ng paligid, ang amoy ng hangin, ang tunog ng mga ibon, ang init ng araw sa kanyang balat. Para sa kanya, ang bawat lugar ay may kwento, bawat sandali ay may halaga. Pagpasok ni Miani sa kainan, agad niyang napansin si Anton. Sa dami ng bakanting mesa, sinadya niyang maupo sa malapit dito. May dala siyang mapa na inilatag sa mesa at agad niyang binuksan ang menu na nasa ilalim nito. Ang ganda dito, no? Biglang sabi ni Mia na ang mga mata ay nakatuon kay Anton. Hindi niya alintana kung istorbo siya o hindi. Tumingin si Anton mula sa kanyang tablet, bahagyang nagtaas ng kilay. Oo, maganda. Maikli niyang sagot bago bumalik sa kanyang ginagawa. Ngumiti si Mia, hindi nagpatinag. Mukhang abala ka. Nagtatrabaho ka ba kahit nasa ganitong lugar? May negosyo akong kailangang asikasuhin, sagot ni Anton nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi lahat ng tao ay may oras para maglibang, napangiti si Mia, ngunit may bakas ng hamon sa kanyang mga mata. Kaya pala. Mukhang seryoso ka sa buhay. Ako naman, ini-enjoy ko lang ang bawat araw. Hindi ba mas masarap ang ganun? Huminto si Anton sa pagbabasa at tiningnan siya. Masarap siguro, pero hindi praktikal. Kung gusto mong umunlad, kailangan mong magplano at magsikap. Hindi pwedeng puro saya lang. Napatawa si Mia, ngunit hindi sa paraang nang aasar. Bakit naman kailangan laging umunlad? Hindi ba pwedeng masaya ka na kung nasaan ka? Kung hindi ka umuunlad, humihinto ka. At kung humihinto ka, wala kang patutunguhan, matigas na sagot ni Anton. Responsibilidad natin sa sarili natin ang magtagumpay. Pero anong klaseng tagumpay? Balik ni Mia. Yung maraming pera, yung mataas ang posisyon. Paano kung ang tagumpay para sa iba ay simpleng makakita ng magandang tanawin at makahinga ng sariwang hangin? Napabuntong hininga si Anton. Iba ang pananaw ng bawat tao pero para sa akin ang tagumpay ay nasusukat sa kung gaano ka kahanda para sa kinabukasan. Habang nag-uusap sila, dumating ang kanilang mga order. Si Anton ay umorder ng simpleng tapsilog, habang si Mia ay may dalang malaking plato ng halo-halong prutas. Habang kumakain, hindi tumigil si Mia sa pagtatanong. Alam mo, Anton, sabi niya, habang tinutusok ang isang piraso ng pakwan gamit ang tinidor. Minsan, mas maganda ang hindi plano. Yung bigla ka na lang magdesisyon. Yung hayaan mong dalhin ka ng hangin kung saan ka dapat naroroon. At anong mapapala mo roon?
balik ni Anton habang nilalagyan ng suka ang kanyang itlog. Ang buhay ay hindi laro. Kung hindi ka magpaplano, magugulo ang lahat. Pero hindi ba mas nakakatakot ang masyadong magplano? Paano kung sa sobrang pagkaabala mo sa hinaharap, hindi mo na napansin ang kasalukuyan? Natigilan si Anton. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng tanong. Sa totoo lang, bihira siyang makipag-usap ng ganito, lalo na sa isang taong tila walang pakialam sa mga bagay na mahalaga para sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, may kung anong kakaibang pakiramdam na hatid ang pagiging bukas loob ni Mia. May punto rin siya, kahit papaano. Sa likod ng kanilang usapan, ang liwanag ng araw ay unti-unting lumalambot, nagiging mas banayad habang papalapit ang dapit hapon. Ang hangin ay tila nagdadala ng hindi lamang amoy ng kalikasan, kundi pati ng mga tanong na matagal nang hindi sinasagot. Si Anton ay tila nakaramdam ng bahagyang kirot sa dibdib, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Samantalang si Mia, bagamat nakangiti, ay may bakas ng malalim na pag-iisip habang nakatingin sa malayo. Sa kanilang dalawa, sino ang may tamang pananaw? At sa kabila ng kanilang pagkakaiba, may matutunan kaya sila mula sa isa't isa? Sa isang maliit na kainan sa tabi ng bundok, nakaupo si Anton sa isang sulok, abala sa pagtingin sa kanyang laptop. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakakunot, tanda ng konsentrasyon. Sa tabi ng mesa niya ay isang tasa ng kape, malamig na at tila nakalimutan na sa dami ng kanyang iniisip. Sa kabilang banda, si Mia ay masiglang pumasok. May backpack na puno ng mga sticker ng iba't ibang bansa. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng ngiti, at tila ba ang bawat paggalaw niya ay may kasamang awit. Pwede bang makishare ng mesa? Mukhang puno na lahat. Tanong ni Mia. Ang boses niya ay magaan, halos parang hangin na naglalaro sa paligid. Hindi tumingin si Anton, ngunit tumango siya ng bahagya. Sige, basta wag mo akong isturbuhin. Wow, seryoso ka yata. Biro ni Mia habang inilalagay ang kanyang backpack sa sahig. Mukhang ang dami mong iniisip. Hindi sumagot si Anton. Sa halip, mas lalo niyang binilisan ang pagtipa ng mga letra sa kanyang laptop. Ngunit hindi nagpaapekto si Mia. Umorder siya ng halo-halo at nagsimulang magkwento sa kanyang sarili. Tila ba, hindi alintana kung may nakikinig o wala. Alam mo ba, ilang linggo na akong naglalakbay sa mga bundok dito sa Pilipinas. Ang ganda. Ang daming kwento ng mga tao, ang daming tanawin na hindi mo makikita sa mga libro o sa internet. Parang bawat hakbang ay may bagong aral. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Anton. Itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa laptop at tumingin kay Mia. Parang ang simple ng pananaw mo sa buhay. Hindi ba dapat may direksyon tayo, may layunin? Hindi pwedeng puro gala lang. Tumawa si Mia, isang malambing ngunit malalim na tawa. At ano naman ang layunin mo, Mr. Businessman? Magpayaman, magtagumpay. Hindi ba't minsan ang totoong layunin ay ang maramdaman ang buhay? Tumahimik si Anton. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yun. Para sa kanya, ang tagumpay ay palaging nasusukat sa pera, sa posisyon, sa mga nakamit. Ngunit bakit parang may bigat sa kanyang dibdib tuwing naririnig niya ang mga salitang binitiwan ni Mia? Alam mo, Anton, patuloy ni Mia, ang bundok na ito, dati akong umakyat dito ng mag-isa. Noon pakiramdam ko ang buhay ay walang direksyon. Pero nang makarating ako sa tuktok, biglang parang ang lahat ay may kahulugan. Ang hangin, ang tanawin, ang katahimikan. Parang sinasabi nilang, Mia, ang buhay ay hindi dapat madaliin. Para sa akin, sagot ni Anton, ang bundok na ito ang lugar kung saan ako natutong tanggapin ang kabiguan.
Dati akong umakyat dito para mag-isip matapos ang isang malaking pagkatakalo sa negosyo. Akala ko iyon na ang katapusan ng lahat. Pero sa bawat hakbang paakyat, natutunan ko ang halaga ng pagsusumikap. Ang buhay ay hindi basta-basta, kailangan mong paghirapan ang lahat. Napangiti si Mia. Kaya pala ang bigat ng aura mo, pero hindi ba tama ang kabiguan ay parte rin ng kasiyahan? Hindi mo ba naiisip na minsan ang pagtanggap sa hindi mo kayang kontrolin ay isang uri ng tagumpay? Hindi na sumagot si Anton. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana ng kainan kung saan makikita ang bundok na tila inaanyayahan silang akyatin. Ang langit ay maliwanag, ang mga ulap ay parang bulak na naglalakbay sa kawalan. Ang hangin ay nagdadala ng sariwang amoy ng damo at lupa, at ang tunog ng mga ibon ay parang musika na nagpapakalma sa isip. Mukhang pareho tayong may kwento sa bundok na yan, sabi ni Mia, ang tono niya ay mas seryoso. Bakit hindi natin subukang akyatin ulit? Malay mo may bagong aral na naghihintay para sa atin. Tumingin si Anton kay Mia, ang mata niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya na tanggapin ang alok. Napansin niya ang backpack ni Mia, gasgas, puno ng sticker. Ngunit tila ba nagsasabi ng isang kwento ng kalayaan. Siguro, sagot ni Anton, pwede nating subukan. Sa labas ng kainanan, ang bundok ay tila isang tahimik na saksi sa kanilang pag-uusap, naghihintay sa kanilang pagdating. Sa isang maliit na kainan sa tabi ng bundok, ang araw ay tila nakabitin sa langit. Nagpapalaganap ng gintong liwanag na tumatama sa mga lumang kahoy na mesa. Tahimik ang lugar, maliban sa huni ng mga ibon at ang malumanay na tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno ng akasya. Sa isang sulok ng kainan, naroon si Anton, nakasuot ng puting polo na bahagyang gusot mula sa mahabang biyahe. Ang kanyang relo ay kumikislap sa araw at ang kanyang cellphone ay nakapatong sa mesa, tila naghihintay ng tawag. Sa kabilang dulo ng kainan, pumasok si Mia, may dalang backpack na halatang luma, ngunit puno ng kwento. Nakasuot siya ng maluwag na damit. Ang kanyang buhok ay magulo, ngunit bumagay sa kanyang malayang aura. Napansin niya si Anton at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napadpad siya sa mesa nito. Pwede bang makiupo, puno na ang ibang mesa? Tanong ni Mia, bagamat halata namang hindi puno ang lugar. Bahagyang nagtaas ng kilay si Anton, ngunit tumango. Sige. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Si Anton ay abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, habang si Mia ay nakatingin sa tanawin sa labas ng kainan. Sa wakas, bumasag ng katahimikan si Mia. Alam mo, mukhang hindi ka sanay sa ganitong lugar. Biro niya habang ngumiti. Hindi agad tumugon si Anton. Tiningnan niya si Mia mula ulo hanggang paa, tila sinusukat kung sulit bang pag-uusap. Mukhang masyado kang sanay sa ganitong lugar, sagot niya. Malamig, ngunit hindi bastos. Bakit hindi? Ang mundo ay masyadong malaki para ikulong ang sarili sa opisina o sa iisang lugar, sagot ni Mia nang may sigla. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Negosyo? May klinyang sagot. May kausap akong kliyente sa bayan sa baba ng bundok. Naisip kong dumaan muna rito bago bumalik. Napangiti si Mia, tila natutuwa sa pagiging prangka ni Anton. Mukhang masyado kang abala. Hindi mo ba naiisip na minsan kailangan ding huminto at huminga? Hindi lahat ng tao ay may pribilehiyong huminto, sagot niya ng may bahagyang diin. Ang buhay ay tungkol sa pagsusumikap, hindi ito laro. Pero hindi rin ito puro trabaho, sagot ni Mia. Hindi ba't sayang ang buhay kung hindi mo maramdaman ang kalayaan? Napaisip si Anton sa sinabi ni Mia, ngunit hindi niya ito ipinakita. Kalayaan? Ano nang
silbi ng kalayaan kung wala kang direksyon, kung wala kang layunin? Baka ang layunin ng buhay ay hanapin ang layunin, sagot ni Mia, sabay tingin sa kanya. Minsan, hindi mo kailangang planuhin ang lahat. Kailangan mo lang maramdaman. Tahimik si Anton. Napatingin siya sa labas, sa lunti ang tanawin ng bundok at sa liwanag na tila sumasayaw sa mga dahon. Sa kabila ng kanyang disiplina at lohika, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis din niya itong iniwasan. Alam mo, sabi ni Mia, bumasag muli ng katahimikan. Ang bundok na ito may kwento sa akin. Dito ko unang naramdaman ang tunay na kalayaan. Walang plano, walang takot, basta naramdaman kong buhay ako. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang tumugon si Anton. Dito ako minsang natalo. Isa itong malaking kabiguan sa negosyo, kaya hindi ko rin alam kung bakit ako nandito ngayon. Nagkatinginan sila, parehong nagulat sa bigat ng kanilang mga sinabi. Sa sandaling iyon, tila ang init ng simoy ng hangin ay naging mas malalim, mas makabuluhan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, may namuong koneksyon, isang hindi maipaliwanag na pag-unawa. Siguro, sabi ni Mia, ang lugar na ito ay may dahilan kung bakit narito tayo pareho. Hindi sumagot si Anton, ngunit sa unang pagkakataon napansin niyang mas magaan ang hangin. Napatingin siya sa bundok at sa kabila ng bigat ng alaala, tila may unti-unting bumubukal na bago. Ang kainan sa tabi ng bundok ay tila isang tagong yaman. Maliit ito, may bubong na yero at pader na gawa sa kahoy, ngunit ang tanawin sa paligid ay para bang isang likhang sining. Ang langit ay maliwanag, bughaw na bughaw, at ang bundok na nasa likuran ay nababalutan ng luntiang halaman. Sa labas, naririnig ang huni ng mga ibon na tila nag-uusap habang ang hangin ay dumadaan sa mga dahon, nagdadala ng amoy ng sariwang damo at lupa. Si Anton ay nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng maayos na polo at pantalong slacks. Ang kanyang laptop ay nakabukas sa mesa, may mga spreadsheet na nakalagay. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakakunot, tanda ng lalim ng iniisip. Sa kabila ng ganda na ng tanawin, ang kanyang mundo ay tila umiikot sa mga numero, sa mga plano, sa mga layunin. Sa kanyang paningin, ang buhay ay isang seryosong misyon, isang larangan kung saan ang tagumpay ay nakasalalay sa sipag, disiplina at ang maingat na pagpaplano. Sa kabilang dako ng kainan, si Mia ay pumasok na parang isang alon ng kasiyahan. Nakasuot siya ng maluwag na damit, may backpack na puno ng mga sticker ng iba't ibang bansa at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng araw. Wow, ang ganda ng lugar na to. To, sambit niya habang nakatingala sa kisame na tila wala namang espesyal. Umupo siya sa mesa na malapit kay Anton at agad na nag-order ng halo-halo. Ang kanyang tawa ay nakakahawa, ang kanyang kilos ay puno ng aura ng pagiging malaya. Napadako ang tingin ni Anton kay Mia at hindi niya mapigilang magtanong, mukhang masaya ka, ano bang ginagawa mo dito? Napatingin si Mia sa kanya, ngumiti at sumagot, naglalakbay, gusto kong makita ang mundo, maramdaman ang hangin ng iba't ibang lugar, tikman ang pagkain ng iba't ibang kultura. Ikaw? Mukhang busy ka. Bahagyang ngumisi si Anton, ngunit may bahid ng pagkairita. Trabaho, business, hindi lahat ng tao pwedeng basta-basta na lang maglakbay. Kailangan ng plano, ng direksyon. Hindi pwedeng puro saya lang. Tumawa si Mia, ngunit sa tono ng kanyang tawa ay may halong hamon. Alam mo, Anton, minsan ang saya mismo ang direksyon. Ano bang saysay ng pera kung hindi mo naman mararanasan ang buhay? Ang buhay, sagot ni Anton, ay hindi lang tungkol sa karanasan. Tungkol ito sa pagtataguyod ng mas matibay na kinabukasan. Paano ka magiging masaya kung wala kang seguridad? Sa puntong iyon, ang usapan ay tila isang laro ng pingpong.
palitan ng ideya, palitan ng pananaw. Ang bawat salita ay may bigat, bawat argumento ay may sariling kahulugan. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga sagot ay naroon ang isang mas malalim na tanong. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Pagkatapos ng ilang minuto ng masinsin ng pag-uusap, iminungkahi ni Mia, "Alam mo, Anton, bakit hindi tayo umakyat sa bundok na yan? Baka doon mas maintindihan natin ang isa't isa." Napatingin si Anton sa bundok. Sa ilalim ng kanyang maayos na panlabas na anyo ay naroon ang isang sugat, isang alaala ng pagkatalo. Ang bundok na iyon, ang lugar kung saan minsan siyang nagkamali, kung saan naramdaman niya ang bigat ng kabiguan. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, tumango siya. "Sige, pero wag mong asahan na magbabago ang pananaw ko." Naglakad sila papunta sa paanan ng bundok. Ang init ng simoy ng hangin ay nararamdaman. Ang magaspang na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Sa bawat hakbang, ang tanawin ay nagiging mas maganda, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay naroon pa rin. Hindi pa sila nagkakaintindihan, ngunit pareho silang bukas sa posibilidad. Sa bawat hakbang, ang bundok ay tila nagiging simbolo ng kanilang paglalakbay, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin panloob. Sa isang maliit na kainan sa gilid ng bundok, kung saan ang mga upuan ay gawa sa kahoy at ang mga kurtina ay yari sa makukulay na tela. Magkatapat na nakaupo sina Anton at Mia. Ang hapon ay mainit, ngunit ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng sariwang damo at lupa. Sa malayo, maririnig ang huni ng mga ibon, tila bumubuo ng isang awit na sumasabay sa katahimikan ng lugar. Si Anton, naka-long sleeves na itim at maingat na nakalapag ang kanyang balat na portfolio sa mesa, ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Halatang hindi siya sanay sa ganitong lugar. Isang tahimik na kanlungan ng bundok na tila napakalayo sa mundo ng mga pulido at makikintab na gusali. Sa kabilang banda, si Mia nakasuot ng maluwag na dress na may mga floral na disenyo at may buhaghag na buhok, ay masayang nagmamasid sa paligid. Tila sinasalo ang bawat detalye ng tanawin. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Mia habang ay hinikot ang baso ng malamig na tubig sa kanyang kamay. Ang tono niya ay magaan, halos parang biro, ngunit may bahid ng tunay na kuryosidad. "Trabaho," maikli at matigas na sagot ni Anton. Hindi man lamang tumingin mula sa kanyang telepono. "May kailangan akong tapusin." Ngumiti si Mia, hindi alintana ang malamig na tugon. "Trabaho sa ganitong lugar, mukhang hindi bagay." Sa wakas, itinaas ni Anton ang kanyang mga mata mula sa telepono. Hindi lahat ng tao ay pwedeng magpaligoy-ligoy lang sa buhay. Sabi niya, may bahagyang inis sa boses. May mga bagay na kailangang tapusin. May mga layunin na kailangang maabot. Tumawa si Mia, hindi para mang-insulto, kundi para gawing mas magaan ang usapan. "Layunin? Hindi ba't minsan ang pinakamahusay na layunin ay ang wala kang layunin? Parang ngayon, narito ako naglalakbay, walang plano, maganda ang pakiramdam." Kumislot ang kilay ni Anton. Kaya marami ang napapariwara, walang plano, walang direksyon. Ang buhay ay hindi laro. Hindi mo makakamit ang tagumpay kung wala kang disiplina. "Oo nga," sagot ni Mia habang tumitig sa kanya. "Pero ano nga ba ang tagumpay? Ang makabili ng mas malaking bahay? Ang magkaroon ng mas maraming pera sa bangko? O baka naman ang tagumpay ay ang simpleng maramdaman mong masaya ka kahit sa pinakamaliit na bagay?" Napabuntong hininga si Anton, ngunit hindi niya maitanggi na ang tanong ni Mia ay tumama sa kanya. Ang totoo, ilang buwan na rin niyang tinatanong ang sarili kung bakit tila hindi niya maramdaman ang kasiyahan gaano mang kalaki ang kanyang kita
o gaano man karangya ang kanyang opisina. Alam mo ba, patuloy ni Mia, ang bundok na ito kung saan tayo naririto, ang paborito kong lugar. Maraming taon na ang nakalipas, dito ko natutunan ang halaga ng pagiging malaya. Walang boss, walang alalahanin, walang takot. Ikaw, may kwento ka ba tungkol sa lugar na ito? Biglang tumahimik si Anton. Ang bundok na ito, ang lugar na minsan niyang pinuntahan upang mag-invest sa isang malaking proyekto. Isang proyekto na nabigo, na nagdulot sa kanya ng malaking pagkalugi at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang alaala ng lugar na ito ay parang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Ngunit sa halip na sagutin si Mia, tumingin siya sa malayo, sa lunti ang tanawin at sa maliwanag na kalangitan. May mga bagay na mahirap kalimutan, bulong niya, halos hindi naririnig. Naramdaman ni Mia ang bigat sa tinig ni Anton, ngunit hindi niya pinilit ang sagot. Sa halip, ngumiti siya at tumingala sa langit. Siguro kaya tayo dinala ng tadhana rito, para maalala ang mga bagay na dapat nating harapin at matutunan ang mga bagay na hindi pa natin alam. Sa gitna ng kanilang katahimikan, narinig nila ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Ito'y tila isang paalala na ang buhay, gaano mang kahirap, ay patuloy na dumadaloy. Sa isang maliit na kainan sa gilid ng bundok, tahimik na umuupo si Anton sa isang sulok habang iniinom ang kape niyang halos malamig na. Ang lugar ay simple, mga kahoy na mesa at upuan, lumang kurtina at isang maliit na ventilador na mahina ang ikot. Sa labas, tanaw ang lunti ang tanawin ng bundok, ang mga puno tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, ang isip ni Anton ay masyadong abala sa mga numero at plano. Sa edad na 33, ang bawat minuto para sa kanya ay kailangang may kabuluhan, may layunin. Sa kabilang banda, pumasok si Mia, bitbit ang isang malaking backpack na puno ng mga keychain at maliit na bandila mula sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa tuwa. Isang halo-halo nga po, masigla niyang sabi sa tindera na napangiti rin sa kanyang kasiglaan. Naupo siya sa mesa malapit kay Anton, hindi alintana ang pawis sa kanyang noo o ang bigat ng kanyang dala. Napansin ni Anton ang kanyang ingay at tumingin sa kanya ng bahagya. Mukhang galing ka sa mahabang biyahe, malamig niyang sinabi. Lagi naman akong nasa biyahe, sagot ni Mia. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ikaw, mukhang seryoso ka masyado sa buhay, kuya. Napabuntong hininga si Anton. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng gawing laro. Ang buhay ay tungkol sa pagbuo ng pundasyon, hindi basta pagtalon mula sa isang lugar papunta sa isa pa. Ngumiti si Mia, ngunit may bahagyang hamon sa kanyang tono. Kung ganun, paano mo malalaman kung ano ang nasa kabila ng bundok kung hindi ka magpapasya na umakyat? Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Sa labas, naririnig ang huni ng mga ibon at ang banayad na tunog ng hangin sa mga dahon. Ang amoy ng lupa at damo ay tila nagdadala ng kakaibang init sa paligid. Ang pag-akyat ay hindi laging sagot ni Anton sa wakas. Minsan, ang pagstay kung nasaan ka at ang pagtiyak na matibay ang pundasyon mo ay mas mahalaga. Ngumisi si Mia, tila nag-i-enjoy sa usapan. O baka naman natatakot ka lang na baka wala kang magustuhan sa tuktok. Napalunok si Anton. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng paghamon mula sa isang estranghero. Ngunit bago siya makasagot, tumayo si Mia at tumingin sa kanya ng may kislap sa mga mata. Gusto mo bang subukan? Saan? Anong niya bahagyang naguguluhan? Sa bundok, sagot ni Mia. Akyatin natin. Tignan natin kung may mas matutuklasan ka sa tuktok. Sa unay tumanggi si Anton. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Ngunit may kung anong bagay sa boses ni Mia. Isang kuryosidad, isang tapang,
na tila nag-udyok sa kanya. Sa kabila ng sariling pag-aalinlangan, sumang-ayon siya. Habang sila ay naglalakad paakyat, naramdaman ni Anton ang init ng araw sa kanyang balat, ang magaspang na bato sa ilalim ng kanyang sapatos. Si Mia naman ay tila walang kapag-uran. Humuhuni pa ng isang awitin habang tinatanaw ang paligid. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Tanong niya. Maganda, sagot ni Anton. Ngunit may lamig pa rin yun sa kanyang boses, pero hindi sapat na ang ganda para mabuhay. Bakit? Ano ba ang sapat para sa'yo? Tanong ni Mia. Tagumpay, seguridad, pagtupad sa layunin, sagot niya halos mekanikal. Para sa akin, sabi ni Mia, huminto saglit at humarap sa kanya, ang sapat ay ang maramdaman mong buhay ka. Na bawat hakbang mo ay may saya, hindi takot. Tahimik si Anton. Sa kabila ng kanyang panlabas na tikas, may naramdaman siyang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang nila paakyat, tila may bumibigat sa kanyang isip, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga salitang iniwan ni Mia. Nang marating nila ang isang bahaging malapit sa tuktok, huminto si Anton. Tumingala siya sa langit. Ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay naroon pa rin, mahigpit na nakakapit. Sa kanyang isip, bumabalik ang alaala ng huling beses na narito siya, ang pagkatalo ang sakit. Sa tabi niya, si Mia ay tahimik na nakatingin sa tanawin. Alam mo, sabi niya, bawat bundok ay may kwento. Ang tanong, handa ka bang pakinggan ito? Mainit ang hapon sa isang maliit na kainan sa tabi ng bundok. Ang araw ay tila nagpipinta ng gintong sinag sa paligid, habang ang amoy ng nilulutong sinigang at pritong isda ay lumulutang sa hangin. Ang mga mesa sa labas ng kainan ay gawa sa kahoy, magaspang ang ibabaw, ngunit matibay. Sa isang sulok, naroon si Anton, nakasuot ng malinis na polo. Ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang relo sa kanyang pulso ay kumikislap sa ilalim ng araw. Nasa harap niya ang laptop, ang mga daliri niya ay mabilis na nagtatype ng mga numero at email. Sa kabilang banda, pumasok si Mia, naka-short, simpleng sandalyas, at isang kupas na t-shirt na may nakasulat na Wanderlust. Ang kanyang backpack ay mukhang mabigat, puno ng kung ano-anong gamit, ngunit ang kanyang ngiti ay magaan, halos parang walang iniintindi. Napansin niyang puno ang mga mesa maliban sa isa, ang kinauupuan ni Anton. Pwede bang makiupo? Tanong niya. Ang boses ay magaan, ngunit puno ng kumpiyansa. Halos hindi tumingin si Anton. Oo, sige. Sagot niya ng hindi inaalis ang mga mata sa screen. Umupo si Mia at inilapag ang backpack sa tabi. Tumingin siya sa paligid. Hinihigop ang tanawin ng lunti ang bundok at ang malinis na kalangitan. Ang ganda dito, ano? Sabi niya, tila hindi alintana ang pagka-istrikto ng lalaking kasama niya. Maikli niyang sagot. Hindi nasiraan ng loob si Mia. Ikaw, mahilig ka rin bang maglakbay? Sa wakas, tumingin si Anton sa kanya, ang kilay ay bahagyang nakataas. Hindi, mas gusto kong magtrabaho, ang oras ay mahalaga at hindi ko ito sinasayang. Ngumiti si Mia, ngunit may bahagyang hamon sa kanyang mga mata. Trabaho, kaya pala mukha kang pagod. Napakunot ang noo ni Anton. Hindi ako pagod, ako'y produktibo, may layunin. Layunin? Ulit ni Mia habang kumukuha ng isang piraso ng tinapay mula sa plato. Ang layunin ko lang ay makita ang mundo, maramdaman ang hangin, ang init ng araw. Iba-iba tayo, ano? Oo nga, sagot ni Anton, mas malamig kaysa sa simoy ng hangin. Pero ang ganitong pananaw mo, hindi ba't parang walang direksyon, para kang dahon na inaanod ng ihip ng hangin? Tumawa si Mia, isang malutong na tawa na tila umaalingaw-ngaw sa paligid. At ikaw naman, para kang puno na hindi na gumagalaw. Matibay nga pero walang pagkakataong makita ang ibang tanawin.
Tumandali silang natahimik. Sa likod naririnig ang huni ng mga ibon at ang banayad na tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Sa pagkaalangan, tila ang buong paligid ang nagiging saksi sa kanilang usapan. Sa kalaunan, tumayo si Mia at tumingin kay Anton. Alam mo, may oras pa. Tara, akyat tayo sa bundok na yan. Baka sakaling makita mo ang sinasabi ko. May ginagawa ako, sagot ni Anton. Ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Trabaho, pwede mo namang balikan mamaya. Pero ang ganitong hapon, ang ganitong tanawin, hindi mo na pwedeng ulitin. Balik ni Mia. Napatingin si Anton sa bundok. Noon pa man may masalimuot siyang alaala sa lugar na iyon. Isang proyekto ang bumagsak, isang malaking kabiguan na humubog sa kanyang pananaw. Ngunit habang nakatingin siya kay Mia, may kung anong kakaibang enerhiya ang nararamdaman niya. Isang paanyaya na hindi niya maipaliwanag. Isang oras lang, sabi niya, sa wakas. Tumayo siya, iniwan ang laptop at sinundan si Mia palabas ng kainan. Habang sila'y papalapit sa paanan ng bundok, ang init ng simoy ng hangin ay tila may dalang bagong kwento. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Anton ang magaspang na lupa sa ilalim ng kanyang sapatos, ang amoy ng sariwang damo, at ang tila walang katapusang kalawakan sa harap nila. Sa tabi niya si Mia ay masiglang nagkukuwento, ngunit sa kanyang isipan, may bumubulong na tanong. Ano nga ba ang tunay na halaga ng buhay na ito? Sa isang maliit na kainan sa tabi ng bundok, may mga mesa at bangkong yari sa kahoy na tila lumang-luma, ngunit may kakaibang alindog. Ang araw ay nasa kalagitnaan ng langit. Nagpapakawala ng init na pinapawi ng malamig na simoy ng hangin mula sa itaas ng bundok. Sa isang sulok ng kainan, naroon si Anton, isang lalaking bihis na bihis sa polo at slacks. Hawak ang isang tablet habang seryosong nagbabasa ng mga financial graphs. Sa kabilang dulo, nakaupo si Mia, nakasuot ng kupas na denim shorts at manipis na t-shirt, ang kanyang backpack nakasandal sa gilid ng mesa. May hawak siyang isang baso ng malamig na buko juice habang masaya niyang pinagmamasdan ang mga ulap na unti-unting dumadaan sa langit. Napansin ni Mia ang lalaking tila abala sa mundo ng mga numero. Masyado kang seryoso para sa isang lugar na ganito kaganda. Biro niya habang ngumiti ng bahagya. Napatingin si Anton sa kanya. Bahagyang nagulat sa biglaang paglapit ng tranghera. May deadline ako, sagot ni Anton. Walang emosyon habang ibinalik ang mga mata sa kanyang tablet. Hindi lahat ng tao may oras para magpalamig lang. Deadline? Tumawa si Mia ng mahina. Sa ganitong lugar, para kang nagdala ng relo sa isang lugar kung saan walang pakialamang oras. Napabuntong hininga si Anton. Hindi lahat ng tao nabubuhay ng walang plano. Ang tagumpay ay hindi basta dumarating. Pinaghihirapan yun. Tagumpay? Ngumiti si Mia. Ngunit may bahid ng hamon sa kanyang mga mata. Para sa akin, ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng kalayaan na gawin ang gusto mo kung kailan mo gusto. Kalayaan? Tumingala si Anton. Ang kilay niya bahagyang nagtaas. Ang kalayaan kung walang direksyon ay parang isang bangkang walang layag. Hindi ka makakarating kahit saan. At ang pagiging sobrang nakaplano, sagot ni Mia, ay parang pagtanggi sa alon. Paano mo mararamdaman ang buhay kung palagi kang takot na maligaw? Ang sagutan nila ay tila isang tahimik na labanan ng mga prinsipyo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may interes si Anton sa sinasabi ni Mia. Kung ganoon, bakit di ka narito? Ano ang hinahanap mo? Ang bundok na ito, sagot ni Mia habang nakatingin sa malayo. Ito ang lugar kung saan natutunan ko ang halaga ng pagiging malaya. Ikaw, bakit ka narito? Hindi agad sumagot ng si Anton. Sa halip, tumingin siya sa bundok. Tila may alaalang bumabalik sa kanya.
Ito rin ang lugar kung saan natutunan ko ang halaga ng kabiguan. Ang kaning mahinang sabi niya, halos bulong. Nagkatinginan sila, kapwa nagtataka kung paano ang magkaibang kwento nila ay tila nagtatagpo sa iisang lugar. Bakit hindi natin akyatin ang bundok na ito? Alok ni Mia. Makita mo ulit ang halaga ng kabiguan at ako naman baka may matutunan sa direksyon na sinasabi mo. May oras pa ako para sa deadline, sagot ni Anton. Ang tono ay patuloy na seryoso, ngunit ang mga mata ay tila nagdadalawang isip. Kung hindi ngayon, kailan titik? Hamon ni Mia, ngumiti at tumayo, tinapik ang backpack niya. Minsan, kailangan mo ring sumugal. Sa huli, tumayo si Anton, iniwan ang tablet sa mesa at sinundan si Mia palabas ng kainan. Ang huni ng mga ibon ay tila mas naging malinaw. Ang amoy ng sariwang damo ay mas naging buhay. Sa kanilang paglalakad paakyat, ang init ng araw ay tila hindi alintana sapagkat ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik. Habang tumataas ang bundok, ang daan ay nagiging mas magaspang at ang hangin ay nagiging mas malamig. Ngunit ang katahimikan nila ay hindi isang sagisag ng di pagkakaunawaan. Sa halip, ito ay tila isang tahimik na kasunduan na hayaan ng bundok ang magkwento sa kanila ng hindi nila kayang ipaliwanag sa salita. Ang araw ay mataas sa kalangitan. Nagbabaga ang init sa bawat hibla ng hangin. Sa isang maliit na kainan sa tabi ng bundok, ang mga lamesa ay yari sa kahoy at ang mga bangko ay tila pinanday ng panahon. Sa paligid, may mga bulaklak na kulay dilaw at lila sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Sa di kalayuan, maririnig ang huni ng mga ibon, tila nagkukuwentuhan sa kalikasan. Nakaupo si Anton sa isang sulok, seryosong nakatitig sa kanyang laptop. Suot niya ang kanyang puting long sleeves na bahagyang nakatupia ang manggas at ang relo niyang mamahalin ay kumikislap sa liwanag ng araw. Sa tabi ng kanyang laptop ay isang tasa ng kape, malamig na ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakakunot, tila may iniisip na isang mabigatan na problema. Sa kabilang dulo ng kainan, naroon si Mia. Nakatank top siya at shorts. May backpack na nakapatong sa upuan. Ang kanyang buhok ay magulo, ngunit bagay sa kanya. At ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan habang ngumunguya ng isang piraso ng ensaymada. May hawak siyang mapa ng bundok at paminsan-minsan ay tumitingin sa paligid na parang may hinahanap. "Excuse me?" Biglang sabi ni Mia habang lumapit sa lamesa ni Anton. Ang kanyang boses ay magaan, ngunit puno ng kumpiyansa. "Pwede bang makiupo? Mukhang puno na ang ibang lamesa." Hindi tumingin si Anton. "Sige," sagot niya, malamig ang tono. Umupo si Mia na parang walang narinig sa malamig na tugon nito. Inilapag niya ang kanyang mapa sa lamesa at ngumiti. "Mukhang busy ka? Trabaho?" Sa wakas, abeng tiningnan siya ni Anton. Oo, may deadline ako." "Teka, bakit ka nandito kung ganon? Hindi ba't dapat nasa opisina ka?" Tanong ni Mia. Tila inosente, ngunit may bahid ng pang-aasar. "Bakit naman hindi? Ang trabaho ay hindi limitado sa isang lugar," sagot ni Anton. "Ang mahalaga, natatapos ang dapat gawin." Tumango si Mia, ngunit may mapalikhang ngiti sa kanyang labi. "Interesting. Para sa iyo, mahalaga ang resulta. Para sa akin, mahalaga ang proseso." Napakunot ang noo ni Anton. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang buhay," sagot ni Mia habang itinuro ang tanawin sa labas. "Hindi lang tungkol sa mga bagay na nakamit mo. Para sa akin, ito'y tungkol sa kung paano mo tinatahak ang landas. Ang bawat hakbang, bawat sandali. Tulad ng pag-akyat sa bundok, hindi ba?" Napatingin si Anton sa bundok na nasa malayo. Ang berdeng tanawin nito ay tila nangungutya. Hindi lahat ng tao may oras para sa ganyan. Ang buhay ay hindi laging magaan. May mga responsibilidad, may mga pangarap na kailangang abutin.
At sa abot mo ng mga pangarap, naiisip mo bang masaya ka? Tanong ni Mia. Tila may hamon sa kanyang boses. Hindi agad nakasagot si Anton. Sa halip, bumalik siya sa kanyang laptop. Ngunit ang mga salita ni Mia ay tila bumubulong sa kanyang isip. Nakaramdam siya ng bahagyang inis. Sino ba ang babaeng ito para questionin ang paraan ng kanyang pamumuhay? Ngunit si Mia ay ngumiti lamang, walang bahid ng sama ng loob. Tumayo siya, kinuha ang kanyang mapa at nagpaalam. Aakyat ako ng bundok. Kung gusto mong malaman kung anong ibig kong sabihin, sumama ka. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi agad nakasagot si Anton. Sa huli nakita niya ang sarili niyang tumayo, iniwan ang laptop at sinundan ang estrangherang babae palabas ng kainanan. Ang init ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang isipan ay mas magulo kaysa sa dati.